So nahati na yung ating service pero marami-rami pa rin pala talaga tayo, ano? Amen. So, Pas, baka magkaroon ka ng sarili mong service. Victorious Network. Amen. Hindi lang, Pastor. No? Ganun pa rin eh. Talagang di na tayo mapigilan, ano? Nilalagyan tayo ng Panginoon ng mga kaluluwa. So, tingnan mo ngayong katabi mo kung kaluluwa yan. Biro lang. So, good morning, good day, good afternoon, and good evening po pala sa bawat isa, mga nasa online ngayon. So, shoutout po, meron po nanonood sa atin sa Facebook Live, mga taga-ibang bansa. Karamihan po, tinignan ko po yung ating page. Karamihan po sa atin, mga nasa Japan, nasa Taiwan, nasa Middle East. Praise the Lord. So, sabi ko nga, kahit na maliit itong ating simbahan, so sabi ko, ramdam ko yung laki natin dahil umaabot tayo all over the world, lalo na sa mga OFW natin na mga kasama. Amen? Amen. So sino na po dito excited na makapakinig sa salita ng Panginoon, magsabi ng malakas na Amen? Amen. Amen. So sige po, announcement lamang sa mga nakatapos na po ng life retreat. Meron po tayong tinatawag na SOD or ibig sabihin po ng School of Discipleship. Dito po sa School of Discipleship, mas itataas pa po natin yung level ng ating kaalaman pagdating po sa doktrina or sa salita ng Panginoon. So sa SOD po, medyo mas malalim ito na aral. Alam niyo po kasi sa Bible, mga kapatid, meron pong tinatawag na spiritual milk at solid food. Alam na po natin ito sa Matthew chapter 4 verse 4 na ang pagkain po ng ating espiritu ay salita po ng Panginoon. Amen? So ito pong salita ng Panginoon, meron po siyang tinatawag na gatas at solid food. So sa baby po, mga kapatid, kapag pinakain po natin ang sanggol, hindi po natin pwedeng pakainin ng solid food. Baka mabilaukan or mamatay ka agad. Naunawaan po natin. So kinakailangan gatas muna. Ganon din naman sa spiritual life natin. Ito pong mga Sunday services natin, yung mga pasimulang tinuro sa atin ng ating leader, nung tayo ay nagsimula sa Panginoon, ang tawag po natin doon spiritual milk. Kagaya po ng devotion, salvation, yung mga bang basic na dapat malaman ng isang mananampalataya. So hindi po muna natin tinuturo yung mga malalalim na aral kagaya ng second coming, ano ba ibig sabihin ng mga nakikita natin na rapture, kailan daw maghahari yung Antikristo. Tinuturo natin yon sa SOD, sa School of Discipleship. So doon po mas matututo pa tayo, hindi naman more on para kang theologian talaga, pero more on mas lalalim pa yung kaalaman mo sa Biblia. Amen? So, una pag-usapan natin doon, una yung salvation. Nawawala, ano ba talaga? Totoo ba yung once saved, always saved? Yung tinatawag nilang OSAS? Nawawala ba yung kaligtasan? Tuturo din natin doon yung Bible is reliable. Paano po naisulat yung Biblia? Totoo ba yung Bible? Sabi nga ng iba, Pastor, bakit dapat paniwalaan yung Bible? Tao lang naman sumulat niyan. So, sabi ko nga, pagkagawa ba ng tao, hindi dapat paniwalaan? Yung damit mo, di ba totoo yan? Tao gumawa niyan. Amen po ba? Amen. So, marami po tayong binabasang libro sa school, tao din naman ang gumawa. Kaya lang, sabi ko nga, kasi Pastor, sinulat ng tao yan eh. Sabi ko kasi ang Diyos Espiritu. Kaya ang Diyos, gumamit ng instrumento na tao para isulat yung Biblia para basahin ng mga tao. Amen? Amen. Halimbawa, nagpa-print ka ng libro. Halimbawa, isa kang author ng book. Okay? Ikaw yung sariling isip mo yon, sariling utak mo yon. Tapos nung pinaprint mo yung isang libro, ang nagprint nun, yung computer, hindi ikaw. So sa madaling salita, computer ang sumulat nun, hindi ikaw. Pero ang author ng libro na yon, ikaw. Amen po ba? Same with God. Sinulat siya ng mga propeta, pero ang author neto, yung Diyos. Naunawaan po natin. So sabi ko nga, nag-usap kami ni Pastora tinong nakaraan. Sabi ng aking asawa, Pastor, napakaganda ng Bible, no? Kasi maraming din naniniwala dito, pero sabi ko, napaka-powerful ng Bible. Isipin mo, bawat taong nakakabasa nito, nagbabago buhay. Kung hindi totoo yung Biblia, bakit ganun siya ka-powerful? Bakit sa tagal ng panahon, top best-selling book siya? Okay, so medyo malayo na tayo, pero isa yung sa mga pag-usapan natin sunod doon, pag-usapan din natin yung Trinity. Ilan ba talaga yung Diyos? 3 o 1? Paano naging isa ang Diyos? Gayong may pinapakilala tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pati yung second coming, ano mangyayari? Totoo ba, Pastor, yung rapture? Totoo ba, Pastor, yung resurrection? Totoo ba yung tatak ng 666?
Ayan, pag-uusapan po natin dyan. So be excited. October 9, so I pray na makapag-enroll po tayo dyan, no, para po tayo mga estudyante dyan. And then, may announcement tayo nakaraan ng water baptism, but I decided na i-move na lang po muna natin siya sa November 27. Okay po, so tsaka na tayo mag-swimming. Okay lang ba yun, guys? Amen. Parang ang hina. Parang kumain na ba tayo lahat? Amen. Sige, so let's get started. Welcome po sa ating series for the month of September entitled Not Your Ordinary Guy. So be different to make a difference. So dito po pag-uusapan natin sa Not Your Ordinary Guy, yung maging kakaiba. Alam niyo po kapag pumupunta po ako ng mga kainan sa mga restaurant, may mga nababasa akong salita na not your ordinary food. Halimbawa, nakapunta ako sa isang kainan na halimbawa, lugawan. Nakalagay doon, not your ordinary lugaw, not your ordinary samgyupsal, ganyan. So, bakit sinasabi nitong ibang restaurant na not your ordinary food? Kumbaga, na-realize ko lang, sa dami ng nagnenegosyo, ano yung kinakailangan, may makitang kakaiba sa'yo para magningning ka sa karamihan. Naunawaan po natin, maniwala ka kapatid, hindi ka magniningning kung hindi ka mag-glow in the dark. So kinakailangan, halimbawa kung ikaw ay isang negosyante, anong pinagkaiba mo sa iba? Lalo na kung halimbawa, ang negosyo mo, ang dami niya yan eh. Halimbawa, tinda mo fishball, kanto-kanto, bawat fishball, anong pinagkaiba mo? Halimbawa ako, isang customer. Sa dami ng pwede kong pagbilan, bakit sa'yo ko bibili? Naunawaan natin? So kinakailangan may makita sa ating kakaiba. So kung gusto mong dumugi ng customer, kinakailangan maintindihan mo or makapag-create ka na something new sa buhay mo or sa negosyo mo. Naunawaan po natin. At nung nakaraan po, meron po kami pinag-uusapan ng mga pastor. Sabi nga namin, Pastor, totoo ba yung alien? Alam niyo po kung ano yung sagot, totoo yung alien. Kasi nasa harapan ko na siya. At ako rin yun. Alam niyo po ba mga kapatid na tayo po ay alien? Gulat yung iba, sabi lang, Pastor, tinuturo mo. Hindi, sa totoo lang, tayo po ay alien sapagkat hindi naman po talaga tayo dito sa earth nakatira. Ang original po natin na tahanan ay ang kalangitan. Naunawaan po natin, panglangit talaga tayo eh. So kinakailangan po natin maintindihan na ito pong tinitirahan natin ngayon ay temporary lamang. So, what's the point mga kapatid? Ano nga ba yun? Ba't ganun yung nasabi ko? Ano nga ba yung gusto kong sabihin doon? Ayun. So, yung ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay isang Christian. So, ibig sabihin, kakaiba ka or hindi ka pangkaraniwan. Mula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon mga kapatid, ibig sabihin, doon na nagkaroon ng tagpo sa buhay mo na iba ka na. Naunawaan natin, sa dami na gumagawa ng, alam nyo sa panahon ngayon, normal lang kasalanan. At hindi na po pinagsisisihan ng kasalanan. Kapag halimbawa ang isang kasalanan ginagawa mo na ito nang wala ka nararamdamang guilt or wala ka nararamdamang parang bigat, doon na po may something wrong. Mas lalo na kapag kayong mali ay naging tama na sa pananaw mo. So kinakailangan po nating maintindihan na kaya nga bilang isang Christian ka na, the old has gone and the new has come. Binago ka na ng Panginoon, so kinakailangan mamuhay ka na sang-ayon sa mga bagay na binago na sa iyo ng Panginoon. Huwag ka nang mamuhay sa nakalipas mong pamumuhay. You know what, church? Only extraordinary people can make extraordinary things. Only extraordinary people can make extraordinary things. Kung gusto mong gumawa ng kakaibang bagay, kinakailangan mag-iba ka muna. Naunawaan niyo yon? Alam niyo po ba mga kapatid, yung gumawa po ng eroplano, yung dalawang magkapatid, yung brothers na yon, pinagtatawanan sila ng mga tao dahil pangarap nila soon na ang tao makalipad. At sinabi po ng isang bishop sa kanila, paano makakalipad ang tao? Angel lamang ang nakakalipad. Sinabing gano'n ng isang bishop, pero nangarap sila hanggang sa nakagawa sila ng isang sasakyan na lumilipad. At kaya tayo may mga eroplano ngayon. Pero kung pumunta ka sa panahon nila, baka di mo sila paniniwalaan. At baka isipin mong baliw sila. Pero alam mo mga kapatid, yung taong mga baliw lamang mag-isip ang kayang gumawa ng mga bagay na kabaliwan. Alam mo yon? Yung mga bagay, yung mga taong kakaiba, sila yung nakakagawa ng mga kakaibang bagay. So kung gusto mong makalika, mga kapatid ng kakaiba, kinakailangan kakaiba ka mag-isip, merong kakaiba sa'yo. Naunawaan po natin,
Kaya nga kung gusto mong maging matagumpay bilang magulang, bilang leader, bilang isang individual, kinakailangan magkaroon ka ng kakaiba. So ngayon po, pag-uusapan po natin ngayon ang isang account sa Bible na kung saan tinuruan po tayo paano po tayo magiging different. So please open your Bible with me in the book of Proverbs chapter 9 verse 6. Proverbs chapter 9 verse 6. So basahin po natin sa easy to read version. Sinabi pong ganun dito, "Leave your old path, foolish ways, and live. Advance along the path of understanding." So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So sige, palakpakan natin ang salita ng Panginoon. So dito po, isang verse lang po yung pag-uusapan natin mga kapatid. Pero malaki po ang kinalaman nito sa pag-higher level ng ating pamumuhay. So sino po dito gusto pang maranasan ng higher level ng kanyang buhay? Amen. So tingnan nyo, makikita nyo dito sa verse, meron dyan, may pinapaiwan, live, may makikita tayo dyan, advance, amen? May live daw, may iiwanan ka, tapos mag-a-advance ka. Kung gusto mong maranasan ng advance na buhay, makinig ka dito mabuti. Amen? So sino na po dito excited? Magsabi na malakas na amen again? Amen. So how to live a different kind of life. So number one, so nag-welcome pala sa ating topic today entitled, Be Different. Yan, be different. How to live a different kind of life. Paano ba mamuhay ng kakaibang pamumuhay? Yung hindi buhay pangkaraniwan. Maniwala ka, kapag ito na isa pamuhay mo sa community ninyo, mapapasabi na lang ng community mo, pambira tong batang to, dati uhugin lang to. Ngayon kakaiba na siya. Maniwala ka, pagkatapos nitong message na to, makatch mo to kapatid. Maraming tao magsasabi sa'yo, nag-iba tong taong to, ang layo na ng kakaiba na siya gumalaw, iba na yung nararating niya, hindi ka na pangkaraniwan sa community. Naunawaan natin, hindi ka na pangkaraniwan sa school mo, kakaiba ka na kumilos, magkakaroon ka ng bagong pananaw, bagong path, bagong goal sa buhay, bagong pangarap. Amen? So be different. So number one, sinabi pong ganun ng Bible verse natin, leave your old foolish ways. When you say foolish mga kapatid, ito po ay isang kahangalan. When you say fool, ito po ay pagiging hangal. So number one, sinabing ganon, live your old foolish ways. So number one, if you want to have a life, a different kind of life, number one, live your foolishness. Live your foolishness. Importante kapatid na iwanan mo itong kahangalan ng pamumuhay. So kung gusto mong mag-level up pa ang character mo, napaka-importante na iwanan mo yung luma mong pagkatao. Iwanan mo yung old self. At may kanya-kanya po tayong old self mga kapatid. So halimbawa ako po mga kapatid, si Pastor CJ, ang old self niyan, si CJ David yan na recruiter ng mga babae sa bar. Si CJ David yan na, seryoso po mga kapatid. Dati po akong manginginom sa bar. At dati po ako nagre-recruit ng mga babae na prostitute sa bar. Alam mo yon. Dati po akong kung ano-ano na pamumuhay. So kung gusto mo mag-level up pa ang character mo, napaka-importante na iwanan mo yung luma mong pagkatao. Taong tamad, taong walang pangarap, taong mali yung pamumuhay. So dito sinabi po dito, old. Say with me, old. Yan. Meron pala tayong luma or sinaunang buhay na kinakailangan nating iwanan. Anong klaseng buhay ang dapat nating iwanan sa old self natin, Pastor? Sinabing ganon, live your old foolish ways. So kinakailangan maintindihan natin, ang iiwanan pala natin yung dati nating pamumuhay na kung saan dating hangal ka pa. Come on. At naniniwala po ako mga kapatid, wala pong tao na hindi dumaan sa kahangalan. Lahat po tayo nagkaroon ng mga kahangalan sa buhay. Mga maling diskarte, mga maling desisyon sa buhay. So again, when we say foolish mga kapatid, sa Tagalog nito ay kahangalan. So tatandaan po natin mga kapatid, na mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, the old has gone and the new has come. Kinakailangan na po nating iwanan yung luma mong pagkatao nang sa gayon mamuhay ka sa bago mong pamumuhay. Huwag mong pagmultuhin yung lumang ikaw. Once na tinanggap mo na ang Panginoong Hesus sa buhay mo, huwag mo nang pagmultuhin or huwag mo nang buhayin yung matagal nang pinatay sa iyo ng Panginoong Hesus.
Naunawaan po natin. Dati naalala ko po, meron pong isang pastor na po siya. Kaya lang, syempre, still, nabubuhay tayo dito sa lupa, nabubuhay tayo dito sa mundo, at nabubuhay pa tayo sa flesh, sa laman. Ang atake ng kaaway, ang atake ng demonyo, nandun pa rin. May temptation pa rin, may tukso pa din. So, binigyan siya, pinainan siya ng dyablo na kung saan isang babae na pwede niya nang ikalaglag. Pwede nang ikalaglag ng kanyang kasalanan. Take note, pastor ito. At naikwento sa akin ng pastor na ito, sabi ko, paano ka nakawala? Ang sharp daw ng boses ng Panginoon sa kanya, na sinabi ng bulong sa kanya ng Panginoon. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Pero sinabi niya, sabihin ko na lang, uy, no? Kasi ayoko naman banggitin kung sino yun, no? Sinabi sa kanya ng Lord, uy, di ka ganyan. Di ka na ganyan. Matagal nang binago yan sa'yo ng Panginoon. Nung narinig niya yung boses ng Panginoon na, teka lang, oo, di na ako ganito. Ginagawa ko dito. Ano ba't nandito ko sa lugar na to? Bakit kaharap ko to? Alam niyo po, pagtapos nun talaga, bihis siya, layas siya eh. Buti na lang, mga kapatid. Alam mo, ang maidikit ka sa presensya ng Panginoon, ilalayo ka sa kapahamakan. Naunawaan po natin. Now, pagdating po dito sa live your foolishness, mga kapatid, there are two ways to take this word. Meron pong dalawang bagay na kinakailangan po nating makita nang sa gayon, ma-realize natin kung paano ba dapat natin iiwanan yung luma nating buhay. Number one, first, it means to live your foolish fears. May kita po natin sa verse 14 sa King James Version, forsake the foolish. Forsake, kalimutan mo na yung kahangalan. Makikita po natin sa Good News Translation, pakilabas nga dyan, yan, Good News Translation, live, eto, tignan nyo, ganda nito, live the company of ignorant people. Ang pagiging foolishness pala, mga kapatid, ang pagiging hangal pala, ay tinatawag din ng Biblia na ignorante. So, iwanan mo raw yung company or mga samahan ng mga taong foolishness. Mga taong fools, mga taong tawag dito namumuhay sa kahangalan. Real talk, mga kapatid, hanggat real talk lang, makinig kayo dito mabuti. Hanggat mga hangal ang taong kasama mo, magmumukha kang hangal. Amen? Para seryoso kayo masyado. Pwede rin tayo sumagot, no? Pwede tayo mag-amen. Okay? Pwede tayo pumalakpak. Okay? Again, hanggat mga hangal ang taong kasama mo, magmumukha kang hangal. Meron pong kasabihan, tell me who your friends are and I tell you who you are. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Napansin mo, mga kapatid, kahit hindi ka manginginom, sumama ka sa 5 manginginom, pang-anim ka na. Kahit hindi ka marunong uminom ng alak, mga kapatid, sumama ka sa mga manginginom, bukas makalawa, tumatagay ka na din. Bakit? Meron bang pinanganak, sumasyat na? Maybe pa lang, pagkapanganak, shot. Meron bang ganon? Walang ganon, mga kapatid. So, kinakailangan natin maintindihan na ito pong pagkatao natin ay na-form siya according sa mga taong nasa paligid natin. Tell me who your friends and I tell you who you are. Napansin po natin kung sino yung mga magkakasama, yun sila. Amen. Napansin mo kung sino kasama ng isang tao, yun siya. Halimbawa, yung mga LGBT community, magkakasama-sama yan. Mga manginginom, sama-sama yan. Okay? Yung mga mananampalataya din, sama-sama yan. Yung mga may pangarap din sa buhay, sama-sama yan. Amen? At naniniwala po kung itong sama na ito yung mga taong may pangarap sa buhay, gusto magbago ang buhay. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pero sana, huwag kang unyango. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang unyango. Ito, di ba? Sobrang tahimik talaga ng brother. Kung ako. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang unyango. Ano yun? Sabi mo nga sa katabi mo, tapikin mo, huwag kang unyango. Yan, huwag kang unyango. Yan, sabi mo nga, sige, once again, sabi mo sa katabi mo, gumising-gising ka. Yan. Mga puyat yata yung iba sa inyo no? Mga puyat ba kayo? Yan, buti na, mga nasa online natin, siguro naman, di na puyat, no? Okay? So, Pastor, what do you mean na huwag kang unyango? Ibig ko sabihin na huwag kang unyango, yung kung sino yung kasama mo, bigla ka nagtatransform. Kapag kasama mo mga taong makasalanan, magiging makasalanan ka din.
Pagka mga kasama mo, taong matitino, magtitino ka din. Lagi natin tatandaan, same feather flocks together. Kung ano ang feather mo, lilipad ka sa mga kapwa mo feather. Kung isa kang kalapate, hindi ka lilipad kasama ng mga uwak. At ang mga uwak, sama-sama lumipad yan. Ang mga kalapate, sama-sama lumipad yan. So always remember na may impartation po sa'yo yung mga taong nakakasama mo. Kaya nga sinabing gano'n ng Bible, leave your foolish peers. Yung mga kasama mo na kung saan namumuhay ng kahangalan, iwanan mo yan. Naunawaan po natin mga kapatid. So kinakailangan, ito pong mga tao, kasi ganito yan mga kapatid, alam niyo po ba na may impartation ng bawat taong nakakasama natin? Napansin mo, naranasan mo na kapatid, yung hindi naman mainit yung ulo mo, pero meron ka nakausap na taong mainit ulo, maya-maya pati ulo mo mainit na rin. Yung okay ka naman, good vibes ka naman, kaya alam mo, lalo nakausap mo tong taong to, puro negative yung pinagsasabi, alam mo si ganito, alam mo si ganyan. Maya-maya, pag alis mo, init na rin ang ulo mo. Nagbabatrip ka na rin. One time, meron akong good morning, sabi ko, good morning. Good morning ka na yun. Buti ka lang, relax ka lang. Sabi ko, sinong huling kausap mo? Na-realize niya, sabi nga, oo nga, no, ba't ako ganito? Importante yun eh. Kapag yung mood natin ay parang something kakaiba, tignan mo, sinong huli mong pinakinggan? Or sinong huli mong kasama? Or sinong huli mong kausap? Kasi maniwala ka kapatid, yung mga taong pinapakinggan natin sa social media, sa ibang tao, kung ano yung pananaw nila, maipapasa nila sa'yo. Kung meron silang basurang pananaw, maitatapon nila yung pananaw na yan, yung maling pananaw nila yan sa isip mo. So, importante na pipili ka ng mga taong makakasama mo. Make it sure na yung kasama mo ay hindi mo kasama. Amen. Kasama na hindi kasama. Okay, kasi kung ano yung pananaw nila, magiging pananaw mo na rin. Alam mo mga kapatid, yung kahangalan ng mga tao, mga kasama mo, magagaya mo na din. Kapag kasama mo, puro mga lalakero, babaero, magiging ganun ka na rin. Kapag kasama mo, nagda-drugs, o nagbibisyo, maya-maya, bukas makalawa, ganun ka na rin. So kung gusto mong ayusin yung buhay mo, mga kapatid, leave your foolishness. Leave your foolish peers. So gusto ko sana na pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid right now, isipin mo ngayon sa isip mo lang, sino yung mga taong nasa paligid mo na tila baga may ganitong pamumuhay. So simulan mo na silang layo-layuan. Okay? Actually, again, sabi ko nga, nabubuo ang pagkatao natin ayon sa mga taong mga nakasama natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Meron ba tayo dyan, Nak? Yan. Tignan niyo po yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34. Don't let anyone fool you. Huwag mong hahayaan na gawin kang hangal ng ibang tao. Why? Bad companions make a good person bad. Yung mabuting tao ka naman, kaya kang pasamain ng mga taong hindi mabubuti. Naunawaan natin. So, ingat ka sa mga taong makakasama mo. Kasi may impartation yan, may maipapasang pananaw yan, may mapapasang kilos yan. Alam mo, sabi ko nga, meron akong kilalang tao, sabi ko, okay naman siya, straight naman siya magsalita, mukhang lalaki naman. Pag meron may mga nakasama, maya-maya, pagbalik sa akin, alam mo mga salita, Charis, ganun din yung mga salita eh. Charis, Kemerut, anong Kemerut? Ano pa yung mga wordings niya? Basta parang salitaan pang LGBT. Sabi ko, sino mga lately na kinakasama mo? So tinitingnan ko, kinakausap ko eh. Maya-maya, ayun pala, may kasama na naman ng mga hindi tamang tao. Kemerlu, Channeling Vargas, mga ganun salitaan. Ano ba yun? Di ba nung nakaraan yung pinag-usapan natin last week? Yung mga salitang kanto. Om Sim! Di ba? Yung mga ganun, no? Om Sim, yes, mukhang ka bebe. Mga ganun. Di ba? Ngayon, uso ngayon yung ano eh, no? Ewan ko ba't nababago yung mga terminology ngayon ng mga Pinoy, no? Yung simpleng sa salita lang nakaalis na ako, bounce na ako. Ano, uso ngayon, no? Ano pre, bounce na tayo pare. Ganun eh, no? Sabi ko, napansin mo, hindi naman ganyan talaga lengguwahe mo, pero may nakuhaan ka or may napakinggan ka, kaya naging ganyan din yung pananalita mo. Hindi ka naman nagmumura dati, pero naging palamura ka na dahil sa mga tao na papakinggan mo. Naunawaan natin, nagiging bugnutin ka na, pero napansin mo, kapag tao matitino kasama mo,
magiging matino ka rin. Amen? Amen. So samahan mo yung katabi mo na yan. Tignan mo, bukas makalawa, lumalabas sa bibig mo. Praise the Lord. Hallelujah. Bira, no? Pagka nagulat ka, hallelujah, praise the Lord. Diba? Hindi ka na palamura ngayon. Diba? Hindi na putot kutsinta yung lalabas sa bibig mo. So remember, your success or failure is always connected to people. Ulitin ko mga kapatid, your success in life or failure in life is always connected to people. Malaki po yung kinalaman ng mga taong nakakasama mo or sinasamahan mo sa pag-angat mo or pagbagsak mo. Now, gusto ko sana rin i-clarify na tama naman na puntahan natin sila para mawin natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Napaka-importante na puntahan natin ito, abutin natin sila. Hindi ko sinabi na totally iiwan na talaga natin. Kasi actually sa mga estudyante dito, makakapasok kayo sa school, di mo naman talaga may iwasan na makakasama mo yung mga classmate mo na may foolishness life. Naunawaan natin, minsan pamilya natin, kasi hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. So, kinakailangan talaga na makisama tayo, pero wag lang tayo makikisama. Okay lang po ba yun? Pwedeng makisama, pero wag kang makisama. Yung ginagawa nilang mali, wag mo nang gayahin. Now, okay lang naman na puntahan natin sila para iwin natin sila sa Panginoon. Abutin natin sila sapagkat sinabi rin naman ni Jesus yan, go and make disciples of all nations. Humayo kayo at gumawa kayo ng mga tagasunod ko. Pero ang warning ko lang po mga kapatid, kung ito yung magiging dahilan para mailayo ka sa Panginoon, yung pagsama mo sa kanila, please lang, huwag ka munang sumama sa kanila. Malinaw po ba? So kung kaya mo silang iwin, hatakin sila papunta kay Lord, okay yun. Pero kung ikaw ang hahatakin nila sa impyerno, iwanan mo. Naunawaan natin? So sinabi po ng Bible sa Proverbs chapter 9 verse 6, leave your foolish ways of fools. If you do, you will continue to live. Do what wise people. Meron ba tayo dyan, Nak, yung easy version? Wala. Okay. So sinabi ganun, do what wise people do. Okay? So, malinaw po ba? So, number 1, paano po iwanan yung foolishness? Una, baguhin mo mga kasama mo. Paano mo babaguhin mga kasama mo? Leave your foolish, ano daw? Foolish peers. Mga taong namumuhay ng kahangalan, iwanan natin itong mga ito. Pangalawa, it means to leave your foolish practices. Sinabi po gano'n ng Bible verse, leave your old foolish. So, pastor, ano po ibig sabihin na itong foolish practices? Yung mga nakasanayan mo nang gawin na pagkahangalan. Kasi una, ang problema kasi iiwanan mo yung mga taong kasama mo. But this time, ang problema na dito, hindi na sa mga kasama mo, kundi sarili mo na. Yung ikaw na mismo, yung gumagawa ng mga kahangalan, kapatid, iwanan mo na yan. Pastor, paano po malalaman kung yung ginagawa kong ito ay foolishness? Malalaman mong foolishness yung ginagawa mo na yan. Unang-una, time waster, money waster, energy waster. Sinasayang neto yung lakas mo, sinasayang neto yung oras mo, at sinasayang neto yung pera mo. Lakas, pera, at oras. Naunawaan po natin. Alam mo ba mga kapatid, malalaman mo kung nasa ng puso ng isang tao. Hello, Sam. Sam. Nangyari. Hello, Sam. Sound check. Yan, okay na. Praise the Lord. So again, okay naman may sound naman siya. Okay. Sige, yan, yun na yan. So, saan na nga ba ulit ako? Ayun, malalaman mo kung nasa ng puso mo mga kapatid, kung saan mo nilalagay yung oras mo, lakas mo, tsaka pera mo. Amen? Totoo hindi? Sagot tayo, totoo hindi? Amen. Totoo, di ba? Kung saan mo nilalagay yung oras mo, yung pera mo, tsaka lakas mo, dyan ang puso mo. Now, ang tanong ko sa'yo kapatid, yung pinagpapaguran mo or pinagkakagastusan mo at pinagkakaaksayahan mo ng panahon, tanungin kita, lumalago ka ba dyan? Nagkakaroon ka ba na magandang pumumuhay dyan? May kinalaman ba yan sa pag-abot ng pangarap mo? May kinalaman ba yan sa success mo? Kung wala, iwanan mo. Naunawaan natin. Kasi minsan, mga kapatid, may mga pinagkakagastusan tayo, napansin mo, wala namang balik. Gumastos ka, kaya lang hindi siya good investment. Actually, expenses siya. So sabi ko nga, isa sa mga advice ko,
sa lahat naman, hindi lang sa mga negosyante, kung gusto mo na maging wise sa pera, mag-invest ka or maglaan ka ng pera sa mga bagay na may babalik sa'yo. Huwag kang maglalabas ng pera or huwag kang gagastos sa mga bagay na walang kinalaman sa paglago ng finances mo. Naunawaan natin, pati yung lakas mo na yan. Huwag mo sayangin yung lakas mo, huwag mo sayangin yung oras mo. Alam mo kapatid, sana yung tinambay mo, isinulat mo na lang ng libro. Sana yung tinambay mo, nag-audition ka na lang sa ano, 'di ba? Sa Itbulaga, sa PBJ, 'di ba? Sana yung tinambay mo mga kapatid, sana yung kinending-kending mo sa TikTok mga kapatid. Alam mo yun, sana nilaan mo na lang sa pag-aaral. Alam mo mga kapatid kung bakit maraming hindi nakaka-graduate sa pag-aaral? Kasi mali yung priority. Amen. Always remember, kapag mali ka ng priority, yung minsan, yung major ginagawang minor, yung minor ginagawang major. So, kinakailangan natin maintindihan kung ano ba yung dapat top priority natin sa buhay. Of course, number 1 natin dyan si Lord. Ano man mga bagay na makakasagabal sa Panginoon, iwanan natin ito. Okay? Pangalawa, yung mga goals mo sa buhay, yung mga paglago mo. Okay? So, again, leave your foolish practices. Yung mga walang kinalaman sa paglago mo, iwanan mo na. Amen? Pwede ba natin sabihin sa katabi natin, iwanan mo na yan? Yan. Okay? Pastor, paano yun? Ang umuubos ng lakas ko, ng oras ko, at ng pera ko ay siya. Wala nang iba. Ayan. Okay? Ang tanong, kinakalago mo ba yan? Okay? Alam mo ba, sabi ba naman ng Bible, ang tamang partner nakakatulong? Amen? Sabi nga ni God, nung nakita niya si Adan, nung nilikha ni God si Adan, sabi ni God, hindi mabuti sa isang tao na nag-iisa siya. Kaya bibigyan ko siya ng kasama na makakatulong. So, ibig sabihin, ang partner na binigay ni Lord, nakakatulong sa buhay. Hindi nakakabigat. So, lalo na yung mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon, mga kapatid, iwanan mo na po yan. Amen po ba? Amen. So, yung Hebrew word na ginamit dito, mga kapatid, is petty. Yan, petty. Ibig sabihin po ng petty, ito maganda to, pakinggan nyo mabuti ha. Pag sinabi po natin petty, lacking in knowledge, pag sinabing lack, kulang. Lacking in knowledge, kulang sa kaalaman, at or expertise, lack of common sense. Diyan ka ba? Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, when we say foolishness, ang ibig sabihin po nito is lack of common sense. So, listen church, nagiging hangal ang isang tao dahil minsan, common sense lang, di pa natin ma-apply. Alam mo yon, minsan common sense lang, di pa natin ma-apply. Halimbawa, kung alam mong dyan ka na paulit-ulit na lalaglag, layuan mo na yan. Naunawaan po natin, foolishness yun. Actually, common sense yun eh. Alam mo nang dyan ka na paulit-ulit na pinapabagsak ng kaaway, tinanggal ka na dyan ng Panginoon, tapos nandyan ka na naman, kapatid, foolishness na yan. Naunawaan natin. So, ang ganda nga nung pinag-usapan namin nung last prayer works, sabi ko nga, ang isang fool kasi, mga kapatid, sa Bible, inalintulad po ng Biblia ang fools, mga kapatid, sa isang aso. Masakit, no? Kaya ang Bible, alam mo, hindi lang siya puro love eh. I-re-review ka din talaga ng Bible eh. So, hinalintulad po ng Biblia ang isang fool sa isang aso. Alam niyo kung bakit? Ang aso kasi, kung ano yung sinuka niya, kakainin niya ulit. Naunawa natin, kung ano yung sinuka niya, kakainin mo ulit. So, ibig sabihin mga kapatid, isa palang kahangalan yun, pastor, natural. Yung matagal mo nang isinuko sa Panginoon, bumabalik ka na naman dyan. Naunawa natin, alam mo nang dyan ka na bankrupt, alam mo nang dyan ka na lugi, alam mo nang dyan ka naging failure, nandyan ka na naman. Tatandaan natin kapatid, ang kasalanan masarap at masaya. Pero traitor siya. Naunawaan natin. So kinakailangan po natin itong maintindihan. Alam mo nang nagkamali ka na dyan sa bagay na yan, bakit inuulit-ulit mo pa? Common sense. Again, ang foolishness, ibig sabihin yan, lack of common sense. Sabi mo nga sa katabi mo, common sense naman. Common sense. Common sense naman. Foolish man. Ito, alam niyo po ba, may isang kwento po yan eh. Yung foolish man, tsaka yung wise man. Yung isang taong hangal, at tsaka isang taong may karunungan. Nakakita po yung yung hangal, yung foolish man, nakakita siya ng isang poop. Alam niyo yung poop? Ayoko nang bagitin, baka maano tayo, no?
Yung nakakita ng poop, sabi ng ng isang taong hangal, poop ba to? Parang poop eh. Hawakan ko nga. Hinawakan. Parang poop nga. Pero hindi pa rin ako convinced. Amuyin ko kaya. Ito, tikman ka agad eh, no? Gutom ka yata na ka. Okay. Amuyin ko kaya. Namoy niya. Amoy poop. Baka poop nga. Tapos, pero hindi pa rin ako convinced. Baka nidisib lang ako neto eh. Ayan. Sabi ni Tiago, tikman ko ka. si Tiago, medyo gutom to ha. Kumain ka na ba na? Hindi ka ba nag-almusal? Awa. Okay. So yun. So tinikman niya. Tinikman talaga eh. No? Pagtikim niya, pop nga. Sabi niya, pop nga? Ano ba yan? Ayoko na nga yan. Ang tawag doon, alam mo, kulang sa common sense. Ang tawag doon ay fools. Samantalang ang mga wise people naman, alam nyo ginagawa ng mga wise? Pinapanood niya yung fools. Okay, tignan, poop kaya yun? Para malaman ko yung poop, tignan ko yung ginawa ng fool. Naunawaan natin. Ibig sabihin, yung mga taong may karunungan, natututo sila sa pagkakamali ng iba. So kapatid, kapag alam mo na kinabagsakan na yan ng karamihan, huwag mo nang gayahin. Amen. Yun ang taong wise. Okay? So baka yun ang ninotes nyo ha. Ano natutunan mo sa church? Book ba yan? Okay, baka yun ang iyanan nyo ninyo ha. So, leave your foolish practices. May mga bagay kapatid na kapag hindi mo iniwanan ay siguradong hindi ka uusad. May mga bagay na kapag hindi mo iniwanan, siguradong hindi ka magiging matagumpay. Tandaan mo kapatid, malaki ang kinalaman ng paglago mo o pagbagsak mo sa daily routine ng buhay mo. Malaki ang kinalaman ng buhay mo sa practices mo. Naunawa natin, when you say practices, yung araw-araw mo na ginagawa or daily routine ng buhay mo. Okay, kung may umasensong buhay mga kapatid at may hindi umaasensong buhay dahil yun sa daily routine ng kanilang buhay. Now the question is, ano practices mo every day? Okay? Ngayon tayo magbulay-bulay. Anong pinapractice mo? Anong daily routine ng buhay mo? Halimbawa, kahapon, nasan ka? After this service, after this church, anong gagawin mo mamaya? Tatambay ka na lang ba? Tutulala ka na lang ba? Maglalaro ka na? Naunawaan natin or mag-grind ka pa. So good things begin when bad things end. Kung gusto mong maranasan ng good things sa buhay mo, kinakailangan may iwan kang bad things sa buhay mo. Amen? Sa buhay ay hindi pwedeng lahat ay kinikip. Sa buhay, hindi lahat ay tinatabi. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga basura. Pag basura, itapon mo. Hindi lahat ng bagay, tinatabi mo. Amen? So, sino po dito gusto nang iwanan ang kanilang kahangalan? Magsabi ng amen? Amen. So, kung gusto na po natin iwanan ang ating kahangalan, simulan na po natin leave your foolish fears. Iwanan na po natin yung mga tao, mga kasama natin na kung saan nag-i-impart sa atin ng mga hindi magagandang asal. Pangalawa, leave your foolish practices. Ayusin mo daily routine ng buhay mo. Huwag kang mamuhay ng taong may kahangalan. Lagyan mo ng common sense yung buhay mo. Amen? Amen. And number 2, sinabi po ng Bible verse, leave your old foolish ways and live. So, dalawang live po yung mababasa natin. Yung isang live, iwan. Yung isang live naman, isa pamuhay mo. So, number 2, live your life to the fullest. So, dito mga kapatid, may iniwanan ka at yung present time mo, may isa sa pamuhay ka. Amen. So dito mga kapatid, may iiwanan ka at may isa sa pamuhay ka. It means to be truly alive and awake in life. Isa pamuhay mo ang tunay na buhay. What do you mean, Pastor? Ganito kasi mga kapatid eh. Bakit kailangan mabuhay kung buhay ka pa naman? Or bakit kailangan, ba't sinasabi ng Bible dito mga kapatid na mabuhay ka kung buhay naman yung kausap niya? Naunawaan po natin mga kapatid? Actually kasi dalawa po yung ibig sabihin po neto. Yung Hebrew word po na ginamit dito is chaya. Nang ibig sabihin po, it means two things in this context. Ano po yun? First, it means restoration. Say with me, restoration. Restoration. Now, next slide. Restoration. First, it means restoration. Meron yan. Yun. So sinabi pong ganyan, yung Hebrew word po na ginamit kasi dito sa salitang kaya ay restore from sickness, discouragement, faintness, death,
to revive. So, ibig sabihin po natin, restore. Sabihin nga po natin again, restore. Restore. So, dalawa po yung ibig sabihin yan, restore tsaka revive. Now, dito kasi yan mga kapatid eh. Ano yung isa sa pamuhay mo? Alam mo kapatid, ang taong sira ang buhay ay walang maayos na pamumuhay. Hindi ka talaga uusad. Tatandaan po natin, kumbaga sa isang gamit, mahirap gamitin ang sira. Naunawaan po natin, nakaranas ka na po bang gumamit ng sira? Sirang motor, sirang washing machine, sirang TV. Di ba nakaka-bad trip kapag yung TV mo lagi nag-i-static? Naalala ko dati nung bata ko, yung mga malalaki pa yung TV, pinupukpok pa yun eh. Para gumana eh. Pagka nawawala, pupukpokin eh. Tapos babalik sa ulirat eh. Naunawaan natin. So minsan, kapag gumagamit tayo ng mga gamit na sira, minsan, alam mo yun, ang hirap gamitin, hindi tayo makausad or hindi natin na-enjoy yung pagkagamit. At sometimes, naiirita tayo. Naunawaan po natin. Now, naranasan mo na bang mairita sa iyong buhay? Naranasan mo na bang ma-stress or ma-depress? Na minsan sinasabi mo, Lord, ba't ganito yung pamumuhay ko? Bakit ganito mag-function yung buhay ko? Wala sa ayos. Naunawaan natin, bakit ganito yung buhay ko? Hindi ko ma-enjoy. Kasi nga, ma-enjoy mo lang ang gamit kapag yung gamit na ginagamit mo ay maayos. Function well. So, kinakailangan mga kapatid ng restoration. So again, kung gusto mong mabuhay, live your life to the fullest first, it means restoration. So isipin mo ngayon mga kapatid, ano yung mga bagay na sira sa buhay mo? Sirang schedule, sirang timeline. Isipin mo wala kang goal sa buhay. Tanungin kita, next year, anong plano mo? Tanungan natin, next year, anong plano mo? Napansin mo mga kapatid sa mga walang pangarap, kung ano yung buhay nila noong 2022, same lang din ang buhay nila ngayong 2023. So wag kang papayag kung ano yung buhay mo na 2022, 2023, ganun pa rin yung buhay mo na 2024. Walang resulta, walang budget, walang ipon, laging kapos, laging hikahos, laging bagsak yung buhay, hindi na-enjoy. Tapos ikaw naman, Lord, kailan ba ayos yung buhay ko? In the first place, ikaw gumagawa ng buhay mo. Naunawaan natin. So kinakailangan, ayusin mo yung mga sirang buhay mo. Minsan, may mga sumisira ng buhay natin. Isa na dyan yung bisyo. Kaya alam mo mga kapatid, ang Biblia mga kapatid, ang pinag-usapan natin ngayon, ay hindi lang patungkol sa puro spiritual. May kinalaman din ito sa pag-ayos ng buhay. Naunawaan natin. Kaya kung tatanungin ng ibang tao, totoo ba yung Biblia? Totoo ito kasi lahat ng nag-aral nito, umayos yung buhay. Naunawaan natin. So ngayon mga kapatid, kung gusto mong mag-function ng maayos, ayusin mo muna yung mga sira sa iyo. Sirang relasyon, sirang trabaho. Isipin mo, araw-araw trabaho mo, lagi kang late. Pati pag-aaral po mga kapatid, ayusin mo rin yung maling pag-aaral mo, sirang pag-aaral. Isipin mo, kada papasok ko, ako dati nun sira lagi pag-aaral ko eh. Alam niyo kung bakit? Lagi akong late. Lagi akong tanghali magising. Yung first subject namin, hindi ko napapasukan. Ganun lagi, araw-araw, daily routine ang buhay ko. Kada papasok ako sa school, yung first subject namin, hindi ko napapasokan. Kaysa pumasok ko, nakakahiya eh. Kakatin ko na lang. Hintayin ko na ng second subject. Sipin mo yun. At naranasan ko dati kapatid, 4 na subject, hindi ko napasukan. Pumasok ako para umuwi. Nanuhaan natin, isipin mo yun, sirang pag-aaral. Sirang relasyon. Paano mo malalaman na sira ang relationship? Unang-una, kapag yung relasyon na yan, nilalayo ka sa Panginoon. Amen. Tapos may time waster, may money waster, may energy waster, sayang yung oras, sayang yung pagod, sayang yung pera. Yan ang nagastos mo, di naman lumagubuhay mo. Kaya malalaman mo tamang relasyon yan kapag yung pera mo nalalagay sa tama eh. Ito real talk lang mga kapatid ha. Sino na po dito naglagay ka ng pera sa isang tao na pambira pagtapos mo, pambira, para nasayang pera ko doon ha. Ginastosan ko pa. Binigyan ko pa ng teddy bear. Binigyan ko pa ng flowers. Tapos yung flowers na binigay mo napalaspas. Binigyan ko pa sa pastor ng chocolate. Ano yung chocolate na binigay mo? Stick o tsaka lala. Alam mo kapag ganyan ang binibigay mo, chocolate, stick o tsaka lala, stick niya yung sa kanang. Sipin mo yun.
Alam mo kapatid, tsaka ka na lumablay. Talablay ka, pambira. Bibigay mong chocolate yema. Diba? Underwear mo lang, nanay mo pa bumili. Hindi, real talk lang ha. Sabi ko nga, tsaka ka na lumablay kapag kakain mo ng buhay yung sarili mo. Amen. Panawaan natin. So restore. Ayusin mo na ngayon. Sana i-goal natin, pag uwi natin sa mga kanya-kanya nating bahay or bago ka matulog, isulat mo ano yung mga sumisira ng buhay ko. Ano yung mga nagpapabagsak ng buhay ko? Ilista mo tapos i-troubleshoot mo. Meron ba akong bisyo? Sipin mo, bisyo lang ha. Magkano ngayon stick ng Yossi? Magkano ngayon? 7? 12? Alam na alam ha. Okay. 12? O isipin mo ha. Meron ba ngayong kalahating kilong bigas 24 pesos? Meron ba? Wala ba? Kahit yung mga mumurahin lang. O sige, sabihin na lang natin, 3 stick ng Yossi mo, makakabili ka ng kalahating kilong bigas. Tama mga kapatid. Sabi ko, stick ka ng Yossi, Yossi ka ng Yossi. Ilang stick ng Yossi natapos mo? Baka 1 oras? Or 2 oras na ubos mo yung 3 stick ng Yossi? Kung ipinili mo ng kalahating kilong bigas, edi sana na itawid mo yung tanghalian mo. Isipin mo yun, naunawaan natin mga kapatid. Sometimes maling budgeting, maling pamumuhay. So kinakailangan natin maintindihan mga kapatid, restore. So from now on mga kapatid, kung gusto mo mag-function ng maayos, ayusin mo muna yung makasira sa'yo. From now on, simulan na po natin na mag-ayos ng buhay at magseryoso sa buhay. Amen. Sino po dito gusto mag-ayos ng pamumuhay? Amen. Mag-restore? Amen? It means restoration. If you want to live a life to the fullest, it means restoration. Pangalawa, it means revival. May kita natin yung verse na binasa natin, sa Hebrew word na binasa natin kanina, yung chayab, ng ibig sabihin nun, it means 2 things. Ano po yun kanina? Yung restoration tsaka revive. So, ibig sabihin, another important meaning of the Hebrew word, chaya, is to revive. Ito yung tunay na buhay. Actually, meron tayo dyan sa The Voice message, sinabi pong ganon, give your gullible ways, your naive thoughts, for true life. Set your course for understanding. Okay? True life. Sabi nga po natin, true life. True life. Sabi binanggit dyan, na totoong buhay. So, ibig sabihin, pastor, merong peking buhay? Sino ba nagsabi? Bible nagsabi, hindi naman po ako, mga kapatid. Sino bang mas tama, Bible o ako? Bible. So, kung sinasabi ng Bible na may true life, may peking buhay. And I want you to know, mga kapatid, check mo buhay mo, baka peking buhay yan. Kasi merong nabubuhay na walang kabuhay-buhay. Yung nabubuhay ka na walang kabuhay-buhay, gising, kain, tulog, gising, kain, tulog, gising, kain, tulog, paulit-ulit cycle. Naunawaan natin, walang pangarap, walang pinatutunguhan. So, kinakailangan po natin maintindihan yung tunay na buhay. And as a matter of fact, mga kapatid, sinabi po yan ng ating Panginoong Hesus sa John 10:10. Next slide. Sinabi po ng John 10:10, the thief come only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ito yung mga madalas natin marinig sa mga Christian church, buhay na kasiya-saya, siksik, liglig, at umaapaw. Naunawaan po natin, yan yung tunay na buhay. Now, pwede po kasi natin sabihin mga kapatid na bakit bibigyan pa ako ng buhay ng Diyos? Nabubuhay naman ako. Dalawa po kasi yung ibig sabihin po ng binanggit dyan na buhay, yung life tsaka yung full. Ganap na buhay, tsaka buhay physical. Naunawaan natin. Now, meron pong dalawang Greek word na ginamit po dyan. Una yung salitang bios. Yung ibig sabihin po ng bios dyan, it refers to the duration of life. One's lifespan, the time between one's birth date and one's death date. So, ibig sabihin, ito yung physical na buhay natin. Mula nung pinanganak ka, physically, at pinanganak at kamatayan mo physically. Nanawaan po natin, ito yung buhay natin, physical. Now, the second one is Zoe. Yan, dyan po nakuha yung mga pangalan na Zoe. Pag sinabi pong Zoe, ito naman, it refers to life as God does it. The life that belongs to God, that becomes ours when we cross the doorway of Jesus and enter into a relationship with God. So, ibig sabihin mga kapatid, yung buhay talaga natin, nung wala pa tayong Diyos sa buhay, ang tawag po doon ay Diyos. Amen? At yung buhay naman natin, mga kapatid, nung nakay Kristo na tayo, ang tawag doon ay Zoe. Ibig sabihin, bagong buhay.
buhay na may Diyos na sa buhay. At maniwala ka kapatid, kung gusto mong maranasan yung life to the fullest, mamuhay ka ng may Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Marami na pong nabubuhay ng walang kabuhay-buhay. Nabubuhay sila na parang walang tinutumbok yung kanilang pamumuhay. So kung gusto mong ayusin yung buhay mo, make it sure na meron tayong Diyos. Now, dalawa po yung buhay natin. When we were born, we were given bios life. Nung tayo ay pinanganak physically, nagkaroon tayo ng bios life. And when we are born again, we are given Zoe life. Na pwede palitan natin yung mic. So, parang ano na to? Malulobat na yata. Meron ba dyan? Check mo nga yung mga grounds. Yung sound check. Yan. Okay. So, naintindihan na po natin, mga kapatid. Again, when we were born, we are given bios life. Nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, ang tawag po doon ay buhay na bios. Physical na buhay. And when we are born again, ibig sabihin, pinanganak tayo spiritually, meron tayong Zoe life. Amen? So, alam mo mga kapatid, marami pong tao dito sa mundo, hinahanap yung kasiyahan sa mundo. Pero maniwala ka, at tunay na kaligayahan sa Diyos mo lang matatagpuan. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So again, paano po tayo magkakaroon ng different kind of life? Number 1, live your foolish ways. Amen? Live your foolish, ano nga ulit yun? Foolish fears. Yun, yung subpoint pala natin. Pero yun, live your foolishness. Amen? Amen. Number 1, live your foolishness. Iwanan mo na yung buhay mo na kahangalan. Pangalawa, live your life to the fullest. Yung present generation mo, restoration, pag sinabing revival mga kapatid, buhay ng nasa Diyos. Buhay na sangayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? So from now on, mamuhay na po tayo dyan. And lastly, number 3, sinabi po again ng Bible verse, leave your old foolish ways and live. Advance along the path of understanding. So tignan nyo to. May iiwanan ka at may ipisa sa pamuhay ka sa present time mo ngayon at mag-a-advance ka naman. Advance along the path of understanding. So number 3, live your life further. Ililit mo ngayon yung buhay mo mga kapatid sa nais mong tumbukin, sa nais na ipagawa sa iyo ng Panginoon. Now, pag sinabi po natin further mga kapatid, a more advanced, successful, or desirable stage. Ibig sabihin, ito na po yung buhay na gusto po nating pong iparating sa atin ng Panginoon, na kung saan ito po yung buhay na maayos, buhay na matagumpay, buhay na malago. Amen. Sino po dito gusto pong mag-advance? Amen. Sino po dito gusto pong mag-lead your life further? Amen. Amen. Okay. So, alam niyo po ba yung Hebrew word na ginamit dito sa salita is ashar? Yan. Hindi na po yung asara. Ashar po yan. So, ibig sabihin po dito ng ashar is to guide on a way, especially by going in advance, to go straight, to be made. So, dalawa pong bagay ang ibig sabihin po dito. How to live above average, pastor. How to live a life above average. So, number 1, first, pursue a meaningful life. Kasi sinabi pong ganon, ang ibig sabihin pala neto sa Hebrew word na ashar is, actually, ang ginamit naman po dito sa word kanina, yung salitang understanding, mga kapatid, no? Pag sinabi po nating advance, mag-advance ka daw saan? Sa understanding. Amen? Balikan nga po natin yung verse na binasa natin kanina, live your, sige, sabi-sabi natin basahin, 1, 2, 3, go. Live your, sige, sabi-sabi ulit, 1, 2, 3, go. Leave your old Foolish ways and live. Advance along the path of understanding. Amen. Good children. So sinabi po dito, advance. Mag-advance ka daw sa understanding. Advance to understanding. Pastor, anong ibig sabihin ng understanding? Ang understanding na ibig sabihin dito sa Hebrew word po niyan is bina. Nang ibig sabihin po ng bina is understanding, discernment, meaning. Tapos perfectly. Na gusto ko pong bigyan yung pansin dito yung salitang meaning. Ibig sabihin pala,
kung gusto mong mamuhay ng maayos, kung gusto mong mag-advance or i-lead yung buhay mo sa understanding, sinabi pong ganon, first, pursue a meaningful life. Anong ibig sabihin niya, Pastor? Ang meaningful na buhay ay purpose-driven. Amen? Ang meaningful na buhay ay purpose-driven. Meaning to say, kapatid, lagyan mo ng purpose yung buhay mo. Lagyan mo ng purpose yung buhay mo. Lagyan mo ng dahilan yung gising mo. When was the last time, mga kapatid, nagising ka nang walang kaplano-plano sa buhay? Nagising ka ng, alam mo yon, walang kapangarap or wala kang goal sa buhay. Or maybe nagbihis ka, nagsapatos ka, lumabas ka, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang patutunguhan. Walang purpose yung buhay. So mga kapatid, lagyan mo ng dahilan yung gising mo. Kaya di ba sinabi ng Nescafe, no? Para saan ka bumabangon? Amen? So kinakailangan, lagyan mo ng dahilan yung gising mo. So kung bakit minsan nagiging black and white ang tingin natin sa buhay, ay dahil hindi na natin nakita yung dahilan ng buhay na ito. Kung bakit tinitignan po natin yung buhay na parang black and white, napaka-dry. Naranasan mo na ba yun? Nabubuhay ka pero parang dry. Tapos lahat na napapakinggan mo parang, parang ano lang siya, parang napaka-stress, napaka-dry. Alam mo yun, napaka-black and white. Simply because hindi natin nakikita yung true meaning of life. So kinakailangan natin, mga kapatid, maintindihan at alamin natin sa Panginoon, Lord, ano bang purpose ng buhay ko na ito? Naunawa natin. So tanungin mo, Lord, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? So tanungin mo, at ako naniniwala ko, mga kapatid, bawat isa sa atin, mayroong kang reason behind. Mayroong reason ng Lord kung bakit ka nabubuhay. Amen. Hindi aksidente yung buhay mo na yan. Everything happens for a purpose. Ako naniniwala kung hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na napapanood mo to ngayon. May dahilan kung bakit mo ito napapakinggan, bakit ka nakaupo dyan, bakit ka nakikinig ngayon, may purpose si Lord. Amen. Amen. At meron kang malaking role na gagampanan sa mundong ito. Yung iba tinawag ng Diyos para maging presidente, maging mayor. Yung iba tinawag ng Diyos para maging police. Yung iba tinawag ng Diyos para maging pastor. Yung iba tinawag ng Diyos for a great something. Kaya nga, every gising is a blessing. Lagyan mo ng purpose yung buhay mo. Amen? Amen. Lagyan mo ng reason yung buhay mo. From now on, mga kapatid, mag-goal ka sa buhay. Kapag hindi mo na nakita yung deepest why, say with me nga, mga kapatid, deepest why. Deepest why. Kapag hindi mo nakita yung deepest why ng ginagawa mo, hindi ka nagaganahan gawin ito. Lagi ko sinasabi yan, ano mang career na gusto mong tahakin or ano mang bagay na gusto mong gawin, lagyan mo ng deepest why. O yung tatlong letra, W-H-Y, why, deepest why. Bago mo itanong sa akin yung paano, tanongin mo muna yung bakit. Bakit mo ginagawa? Like for example, may mga nagtatanong sa akin, Pastor, paano ba mag-disciple? Paano ba magturo ng Word of God? Paano ba mag-create ng Bible study? Paano ba mag-life group? Or paano ba maging pastor? Alam mo, sinabi ko, wag mo tanong sa akin kung paano. Ang una mong alamin kung bakit. Halimbawa, tatanong mo sa akin, paano magpastor? Tanongin kita, bakit ka magpapastor? Ano nga natin? Paano ba maging mataas yung grado sa school? Tanungin kita, bakit ba kailangan mataas grades mo? Or paano ba makagraduate? Tanungin kita, bakit kailangan ba makagraduate? Kasi maniwala ka, kapatid, kapag alam mo yung reason behind na ginagawa mo, gaganahan kang gawin ito. At maniwala ka, kapag hindi mo na alam yung dahilan kung bakit mo ginagawa yan, tatamarin ka na. Kung bakit ka nagtatrabaho, dapat alam mo. Kung bakit nandyan ka, pumasok ka sa isang relasyon na yan, dapat alam mo. Bakit ka pumasok sa trabaho na yan, sa negosyo na yan, dapat alam mo. Purpose-driven life. Lagyan mo ng meaning yung buhay mo. Pangalawa, lead your life further. First, pursue a meaningful life. Pangalawa, pursue a mature life. Okay? Sinabi pong gano'n sa Bible verse, yung understanding dito, no? At babalikan natin, no? Understanding meaning yan, discernment, meaningful, tsaka perfectly. Okay, perfectly. Hindi ko na nailagay dyan. So second, pursue a mature life. Tatandaan po natin, mga kapatid, age cannot guarantee maturity. Amen?
yung edad po natin ay hindi magagaranti ng ating maturity. Sinabi nga po ng kasabihan, age is just a number, but maturity is a personal choice. Kasi mga kapatid, ang edad ay hindi nakabase sa maturity mo. At maniwala ka mga kapatid, merong tao, matanda na pero isip bata pa. Meron namang bata pero parang matanda mag-isip. Napaka-mature. So the bottom line is, ang maturity mga kapatid, ang immature ay tumatanda pero hindi nagtatanda. Ulitin ko ang immature ay tumatanda pero hindi nagtatanda. Kasi ang mature na tao ay nagtatanda. Naunawaan po natin? So kinakailangan po nating mag-mature individually because maturity is character. Hindi siya number. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Alam mo mga kapatid, napansin ko lang yung mga bata. Napansin mo kapag narinig mo yung bata magsalita, puro ako, ko, bahay ko. Eh, yung bahay ko yan. Yan yung kotse namin. Yan yung kotse ko. Naman natin, to cellphone ko. Ito gamit ko. Ako magaling. Puro ganun yung mga bata. Napansin mo? Napansin ko lang, ang mga immature mag-isip, laging sarili ang iniisip. Lagi alam mo yan, laging self-centered. I remember, ito pa napansin ko mga kapatid, yung mga taong immature. Naalala ko po yung pamangkin ko. Actually, nakwento ko na to sa iba. Kwento ko lang ulit. Yung pamangkin ko, sabi ko, sabi ko na kasi pangalan niya, sabi ko, sa bugat takbo ng takbo, baka madapa ka. Takbo pa rin siya ng takbo, laro pa rin siya ng laro. Maya-maya, nadapa. Eh, yung dapa niya talagang, pagkadapa niya, gano'n iyak siya. Gano'n siya. Sabi ko, Sab, tayo ka na. Sabi ko, kasi siyo, katakbo ng takbo, tayo ka na. Ayaw tumayo. Nakadapa lang siya doon. Tapos umiiyak. Pinapatayo ko, ayaw tumayo. Alam mo, kinausap ako ng Panginoon. Alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, alam mo kung bakit ganyan yung pamangkin mo? Kasi bata yan. Kaya, umiiyak siya dyan. Kasi bata yan, ganyan mag-response ang bata. Try mong madapa. Ganyan pa gagawin mo. Sabi ko, hindi Lord. Pag ako nadapa, dahil nasa tamang edad na ako, tatayo ko kagad. Amen ba? Amen. Ang taong nasa maturity, pag nadapa, tatayo kagad. Kinausap ako ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon, ganyan ang mga isip bata. Pag bumagsak, iiyak muna bago bumangon. Mananatili muna sa pagkabagsak. Imbes bumangon kagad, magdadrama muna. Napansin ko lang, yung mga taong immature, madrama ang buhay. Amen? Ba't yung buhay ko na? Lagi na ako. Tapos alam mo yun, matampuhin. Ganyan ang mga bata, matampuhin. Lahat na lang feeling niya, kinakawawa siya. Lahat na lang bibigyan niya ng kahulugan. Kasi nga, isip bata. Napansin mo yung bata, di lang pinansin, magtatampo na. Naunawaan natin, hindi ako pinansin. Hindi nag-good date sa akin si mama. Hindi nag-good date sa akin, hindi ako kinis ni papa sa noo. Naunawaan natin, ganun yung mga isip bata, matampuhin. Tanungin mo ngayong katabi mo, isip bata ka ba? Isip bata ka ba? Okay? Matured. Amen? Matured life. So sinabi po ng Bible verse, leave your old foolish ways and live advance along the path of understanding. Don't forget this mga kapatid. Kapag hindi ka marunong mag-advance, siguradong mapag-iiwanan ka. Amen? Amen. Pag hindi ka marunong mag-advance, siguradong mapag-iiwanan ka. Alam mo mga kapatid, kung sinaunang style yung gagawin natin church, malakweba, alam mo yun, hindi tayo makakausad. Kaya kinakailangan natin maintindihan ito. Simulan mo nang gumalaw ng hindi pangkaraniwan. Advance. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo again, advance. Sa comment section, advance. Amen? Hindi Ivan Ivan. Advance. Okay? So, again, tatlong buhay. How to live a different kind of life. Napakaganda ng ating topic. Tatlong bagay. Number 1, live your foolishness. Pag sinabing live your foolishness, mga kapatid, first, it means to live your foolish fears. Iwanan mo na yung mga tao kasama mo na nagiging dahilan ng paglago ng pagkabagsak mo. Pangalawa, iwanan mo na rin yung mga kahangalan mong ginagawa. Yung practices mo, daily routine ng buhay mo, baguhin mo na yan. Amen ba? Pangalawa, live your life to the fullest. First, it means restoration. Ayusin mo buhay mo, restore mo. Tapos, mamuhay ka, revival. Pag sinabi revival, mabuhay ka muli. Dalawa kasi buhay. Buhay physical, tsaka buhay spiritual.
Pwede rin naman dalawa ang kamatayan. Kasi dalawa yan eh. Dalawa yan. Yung una, yung mic na wala. Okay na to. Yung buhay na, sige, palitan na natin. Bibitin ako eh. Sound check. Na-check mo ba to? Meron ba to? Sound. O, diba wala rin? Sound. Ayaw eh. Sound. Wala. Dyan yun. Sa nakakulit? It means restoration. Pag sinabing restoration, dalawa po kasi yung buhay natin mga kapatid. Yung buhay na nasa Diyos, 2 beses kang mabubuhay, 1 beses kang mamamatay. Ulitin ko ha. Tignan nyo to ha, 2 buhay ha. Buhay ng nasa Diyos, tsaka buhay ng wala sa Diyos. Ang buhay na nasa Diyos, 2 beses ang buhay, 1 beses mamamatay. Ang buhay na wala sa Diyos, 1 beses lang mabubuhay, 2 beses mamamatay. What do you mean, Pastor? Yung buhay na nasa Diyos, 2 buhay yan. Ano yon? Buhay ng pisikal, tsaka buhay ng kalangitan. Buhay sa langit. Pero yung kamatayan mo, 1 beses lang pisikal. Yun yung Zoe. Yung bios naman, yung buhay na wala sa Diyos, 2 beses, okay na, go. Yung buhay na wala sa Diyos, 1 beses mamamatay, ay 2 beses mamamatay, 1 beses mabubuhay. Ano ibig sabihin nun? Nabuhay siya physical, 1 beses lang. Pero yung kamatayan niya 2 beses, physical, tsaka impyerno. Naunawa natin, eternal death. Buhay bios, buhay Zoe, buhay bios. Yun yung live your life to the fullest. Revival, mga kapatid. Pangatlo, lead your life further. Ngayon, naintindihan na natin ito mga kapatid. If you want a life, a different kind of life, if you want to live a different kind of life, pangatlo, lead your life further. Pursue meaningful life. Kapatid, lagyan mo ng meaning buhay mo. Amen? Amen. Lagyan mo ng meaningful yung buhay mo. Tapos mag-mature ka na. Pag sinabing mature, yung mga kahangalan, iwanan mo na. Mga pagkakamali, alam mo na, dyan ka na paulit-ulit bumabagsak, huwag mo nang balikan. So dito na po ako magtatapos. Pastor, alam mo bottom line nito? Actually, yung Book of Proverbs, ang Book of Proverbs po mga kapatid is the Book of Wisdom. At ang sumulat po ng Book of Proverbs mga kapatid ay si King Solomon. Sa Bible mga kapatid, si King Solomon ang binigyan ng Diyos ng heavenly knowledge, heavenly wisdom, karunungan pang langit. Sa lahat ng tao na buhay sa buong mundo, si King Solomon lang yung binigyan ng pambihirang karunungan. Amen. Wisdom, karunungan. Yan yun. Alam mo, napansin ko lang, ang nagpapabagsak sa buhay ng isang tao, kahangalan. So kung gusto mong mamuhay ng tama, mamuhay ka ng may karunungan. Amen? Tingnan po natin. Ngayon, Pastor, the question is, paano po ako, Pastor, magkakaroon ng karunungan? Kasi gusto kong ayusin buhay ko eh. Sino po dito gusto mag-ayos ng buhay? Amen. Hallelujah. Paano mamuhay, Pastor, na may karunungan? Next slide. Proverbs chapter 9, verse 10. Sinabi po ganun, wisdom begins, saan daw? With fear and respect for the Lord. So kapatid, kung gusto mo ng karunungan, all wisdom begins with the Lord. Kung gusto mo ng karunungan, kapatid, kinakailangan meron kang fear of the Lord. Kasi karamihan ng mga kahangalan na ginagawa, walang takot sa Diyos. Napansin mo kung bakit ka nagkakaroon ng mga maling desisyon? Dahil sa mga desisyon na walang Diyos sa buhay. Hindi mo naman in-acknowledge si Lord sa ginawa mo. Amen ba? Kasi alam mo kung mayroon kang Diyos, mayroon kang takot sa Diyos, hindi ka magda-drugs. Hindi ka makikipag-tsuktsapan kung kani-kanino. Hindi ka mambababae, manlalalaki, hindi ka magbibisyo, hindi ka mamumuhay ng buhay walang Diyos. Remember mga kapatid, who you are today is just by product of your decision yesterday. Kung sino ka ngayon, resulta yan ang decision mo kahapon. Kaya ka ganyan ngayon. Kaya yan yung resulta ng buhay mo ngayon dahil sa mga decision mo kahapon. Kaya yan yung resulta mo. Kung ano yung resulta mo ng buhay mo bukas, mga kapatid, nakasalalay yan sa decision mo ngayon. Kaya ayusin mo yung decision mo. Lagyan mo ng wisdom. Very crucial ang decision making. So kung gusto mo na maging maayos yung decision making mo, fear
of the Lord. Always acknowledge God. Lord, anong gusto mo sa buhay ko, Panginoon? Anong klaseng trabaho, Panginoon, yung gusto mo? Anong klaseng career, Panginoon, yung gusto mo? Maraming magandang career. Maganda magpulis, maganda magdoktor, maganda magpastor. Pero kung hindi ka dyan tinawag ng Panginoon, hindi ka bagay dyan. Unawa natin, mga kapatid. Hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos magpastor. Hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos maging teacher. Hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos maging negosyante. Always ask God, Lord, what do you want for me? Kaya nga ang prayer, kapatid, hindi palaging gusto mo. Ang prayer, tanungin mo rin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin, kagaya na sinabi po ng ating Panginoong Hesus, let your will be done. So ang prayer mo, Lord, let your will be done. Pwede ba from now on, wag mo muna ipanalangin yung gusto mo. Ipanalangin mo muna yung gusto ng Lord. Amen? So first of all, fear and respect for the Lord. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito, sa presensya ng Panginoon. At tayo rin lahat ay pumikit sa oras na ito. Sa oras na ito, hinihiling ko habang nakapikit ka, huwag mo muna pansinin yung katabi mo. Huwag mo muna pansinin yung paligid mo. Just you and the Lord right now. Kung ikaw itong tao to, sinasabi mo, Lord, salamat Panginoon sa mga mensahe mo ngayon. Salamat o God sa mga tinuro mo sa akin. Kung ikaw itong taong to, na nare-realize mo yung mensahe sa iyo ng Panginoon, I believe in my spirit right now. Meron ditong tao ngayon may pinapaiwan sa iyo sa Lord. Kapatid, iwanan mo yan. Meron dito kinakausap ng Panginoon, Nak, iwanan mo na yan. Tanggalin mo na yan, Nak. At merong pinapaabot sa iyo ang Panginoon. Maniwala kang ganda ng future mo. Ang ganda na naghihintay sa iyo, kapatid. Kung ikaw tong taong to, sinasabi mo, alam mo kapatid, decision making mo pa rin naman yan eh. Kahit tawagin ka ng Panginoon, kung ayaw mo, walang magagawa si Lord. Because lahat tayo binigyan ng Panginoon ng freedom of choice. Kahit tawagin ka ni Lord na mag-ayos ng buhay, kung ayaw mo, walang magagawa si Lord. Kahit si Jesus pa yung bumaba dito, kung ayaw mo mag-ayos ng buhay, hindi maayos buhay mo. Sa oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon. Maglingkod ka sa Kanya. Lapit ka sa Kanya. Surrender your life to Jesus. Just come to Jesus today. Tinatawag ka ng Panginoon. At kung ikaw tong tao to, sinasabi mo, Lord, pagod na ako, Panginoon. Pagod na ako, Lord, sa paulit-ulit na pagkakamali. Paulit-ulit, Lord, na sablay sa buhay. Mga wrong decision makings, mga foolish desires, Panginoon. Mga kahangalan, Lord, na hangarin. Right now, if this is your prayer, surrender your life to Jesus. Kung gusto mong isuko yung buhay mo, kapatid, sa Panginoon, dahil pagod ka na sa lumang buhay at gusto mo mag-ayos, pagbilang ko ng 3, itaas mo yung kamay mo na mabilis bilang tanda ng pagsuko mo sa Kanya. At sinasabi mo sa Kanya, sa pagtaas mo ng kamay, Lord, suko na ako. Ikaw na, Lord, yung mamuna sa buhay ko, Panginoon. Are you ready? Are you ready? 1, come on, surrender your life to Jesus. 1, 2, 3. Sa pagtaas mo ng kamay, hallelujah, praise the Lord, purihin ang Panginoon sa pagtaas mo ng kamay, sa pagsuko mo ng buhay. Kung ikaw itong taong to, sinusuko mo yung buhay mo ng buong-buo. Banggitin mo itong mga panalangin na to, but make it as your personal prayer to the Lord. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras na ito. Sa oras na ito. Isinusuko ko. Ang aking buhay. Ang aking buhay. Simula ngayon. Ikaw na po. Ang masunod. At maghari. Sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo. At naniniwala. Na kaya mong baguhin. Ang aking buhay. Patawad po. Sa mga nagawang kasalanan. Mula pagkabata. Hanggang ngayon. Sulat mo. Ang pangalan ko. Sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon sa oras na ito? Kapatid, I want you to know kung tinanggap mo ng buong buo ang Diyos sa buhay mo. Gusto ko malaman mo, kapatid, sapat ang grasya ng Panginoon. Amen. Sapat ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit na nagkamali ka na ng ilang beses,
Kung tutusin kapatid, napakarumi ng ating spiritual dahil sa dami ng ating kasalanan. Pero kapatid, handa kang yakapin ng Panginoon. So oras na ito, let me pray for you. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Let me pray for you. Father God, in the name of Jesus, I lift up to you, God, my brothers and sisters right now. Lord, tulungan mo siya, Panginoon, makabangon. Tulungan mo siya, Panginoon, na makapagsimula ulit. Maybe meron dito, Panginoon, hindi niya alam kung paano siya magsisimula. But Lord, ibinibigay namin, Panginoon, ang aming buhay sa kamay mo. In the name of Jesus. Lord, ikaw ay namatay sa cross para magbigay ng buhay. Kaya Lord, mabubuhay kami para sa iyo. Sa oras na ito. Pwede ba sa oras na ito, kapatid? Kusapin mo si Lord. Just you and Lord. Come on. Come on, pray. Hallelujah. Come on, pray. Sige, talk to Jesus. Panalangin na wala kang pakialam sa paligid. Come on. Kita ng Panginoon yung puso mo. Tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo sa pagbabalik mo ngayon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo kay ganda. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love. Sa oras na ito, kapatid, pwede ba natin awitan ng Panginoon? Declare the song right now. Minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus. Come on, worship the Lord right now. Lift up your voice. Pagkitan natin ang Panginoon sa oras na ito. Inala mo. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Mo kay ganda. Sa iyong krus. Sa iyong krus. Come on, declare this song right now. Make it as your personal prayer to the Lord. Worship God right now. Inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Mo kay ganda. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Come on, for the last time, awitan mo ang Panginoon. Ako'y sa'yo. Declare this song, Lord, sa'yo lamang ang buhay namin, Panginoon. Sa'yo kami, Jesus. Ang kailangan ko, Mabubuhay. mabubuhay Hallelujah. sa biyaya ng pag-ibig mo Holy Spirit, kay ganda. kapag Miss Blaze, Ako'y sa'yo. pananahin mo ang Ako'y Panginoon. laman mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo ay ganda. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mong kay ganda. Tunay nga, Panginoon. We are nothing, God, without you, Jesus. Our life is nothing without you, Jesus. Ibig mo, Salamat, Panginoon, sa krus. Salamat, Panginoon, sa dugo mo. Salamat, Panginoon, sa buhay mo, Jesus. Pag-ibig mong kay ganda. kay ganda. Hallelujah. Lord, sa'yo kami lamang, Panginoon. Hallelujah. Come on. For the last time, lift up your voice, declare this song. Pag-ibig mong kay ganda. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Pwede ba natin
Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Come on, tayo lahat ay pumikit sa oras na ito for the last time. Panginoon, salamat sa pag-ibig mong kay ganda, Panginoon. Salamat, Lord, kasi ilang beses na kaming lumayo, pero Lord, napakalaki ng kamay mo para abutin kami. Salamat, Panginoon, kasi merong chance sa iyo. Salamat, Panginoon, kasi yung buhay namin, Lord, napatapon na, palaglag na, Panginoon, sa bangin. Lord, sinasalo mo kami. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Tunay nga, Panginoon, ito ay tapat sa amin. Lord, from now on, dinedeclare ko, Panginoon, na mamumuhay na po ang bawat isa sa piling mo. Kapatid, kung may pinapaiwanan sa iyong Panginoon, iwanan mo na yan. Live your life to the fullest. And lastly, kapatid, lead your life further. Mamuhay ka na, kapatid, na may ayos. Salamat po, Panginoong Isus, sa mensahe mo. Salamat, Lord, sa yakap mo. Salamat, Lord, sa presensya mo. Thank you, God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Come on, mas malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Sige po, bago tayo umupo, sabihin po natin sa katabi natin, you are wise. You are wise. Amen. Sa comment section, comment natin, you are wise.